Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Florindo V. Villa Jr., BSA Block 2. At sa video ito, ating tatalakayin ang mga paraan at techniques kung paano ba natin palawakin ang isang paksa. Ang may topic is pagpapalawak ng paksa. Layunin. Sa artikulong ito, ating tatalakayin kung ano ang mga technique o paraan ng pagpapalawak ng isang paksa at ang mga halimbawa nito. But before that, ano nga ba ang paksa? Ang paksa ay maaaring ang bahagi ng akda o pangungusap na binibigyan ng focus o tuon sa akda o pangungusap. Ang pagpapalawak ng paksa ay isang teknik o paraan na nagpapakita ng malawak na kaalaman tungkol sa isang bagay o pinag-uusapan. Kapag ikisumulat tungkol sa isang paksa, palagi dapat nating itanong kung paano natin ito papalawakin. Pero ating tandaan na ang pagpapalawak nito ay dapat nakasentro pa rin o nakapokus sa pangunahing paksa o paksang tinatalakay. Mga paraan sa pagpapalawak ng paksa. Meron tayo ditong mga paraan sa pagpapalawak ng paksa. Ang una ay pagbibigay ng definisyon. Pangalawa, paghahawig o pagtatambis. Pangatlo, paghahambing o pagtutulad. At ang panghuli ay ang pagsusuri. Pagbibigay ng definisyon. Ito ay paraang eksposisyon na tumatalakay o nagbibigay kahulugan sa isang salita. Bakit ba kailangan nating pag-aaralan o paano ang pagpapalawak ng paksa? Dahil madalas tayong gumagamit ng pagtatalata at upang magkaroon pa ng malawak na kaalaman nito. Paraang exposition means that layunin nito na mapaliwanag at maglahad ng impormasyon na ideya. Halimbawa, ang talata ay isang maiting kathang binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay, may balangkas, may layunin at may pag-unlad ang kaisipang nakasaad sa pinapaksang pangungusap na maaring lantad o di lantad. This underlined word is ang tinuturing nating paksa at binibigyan natin ng definition upang mas lalo pa nating maintindihan ito. Ito ay bawa. Sa pagbibigay ng definition, mayroon tayong dalawang uri. Una, maanyong definisyon at pangalawa, definisyong pagsanaysay. Maanyong definisyon, ito ay tumutukoy sa isang makatwirang pagpapahayag ng mga salita na nagbibigay ng malawak na kaalaman. Ito ay tumutugon sa mga patakaran ng anyong nasa diksyonaryo at encyclopedia. Sa maanyong definisyon, meron din tayong tatlong bahagi ng maanyong definisyon. Una, katawagan o form. Ang salitang ipinapaliwanag ay binibigyan definisyon. Halimbawa ito, tula, klase or uri, o genus sa English. Ito ay ang kategoryang kinabibilangan o pangkat na binubuo ng mga katulad na bagay. Ang tula ay isang uri ng panitikan. Number 3, mga katangiang ikinaiba ng salita o difference. Ito ay mga paglalarawan ng ikinaiba ng salitang binibigyang definisyon sa iba pang salita o katawagan. Ito ay paglalarawan ng ikinaiba ng salita. Halimbawa, ang tula ay isang anyo ng sining o panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao na may sukat at tugma at gumagamit ng matalinghagang pahayag na nakatago ang kahulugan. Definisyong pagsanaysay. Ito ay isang uri ng definisyon na nagbibigay ng karagdagang pagpapaliwanag sa salita. Ito ay kawili-wili, makapangyarihan at makapagpasigla, kaya higit itong binabasa ng mga mambabasa. So, this example. Ang tula ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo o estilo. Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay.
Madaling makilala ang tula sapagkat karaniwang itong may batayan o pattern sa pagbigkas ng mga huling salita. Binubuo ito ng saknong at taludtod. Ito ay ginagamitan ng matalinghagang pahayag. Continuation. Pagbibigay katuturan o definisyon. Kaantasan, formal at informal. Informal. Formal means tiyak na standard. Halimbawa ito, aklat, magazine at pahayagan. Informal, walang basihan, nabuo sa di inaasahang pagkagamit. Halimbawa ito, Digimon, Bikimon at Gaylinggo. Kaibahan. Ito ang mga paraan upang mas lalo pa nating maunawaan. Kaibahan. Bata. Decide, bata, bata, taong maliit, supling. At sa kabilang banda naman, the word bata, alipin, kasambahay, boy, o katulong. Parehas sila ng pagbaybay, ngunit hindi sila pareho ng kahulugan. Decide, taong maliit, supling, bata. Dito naman, alipin, kasambahay. Next, kaurian. Bahagi ng pananalita, pang-uri, pandiyo, pang-abay, at pangalan. At pangalawang techniques sa pagpapalawak ng paksa, paghahawig o pagtatambis. May mga bagay na halos magkapareho o nasa kategoryang iisa. May mga bagay rin namang magkaiba. Magkapareho means paghahawig. Magkakaiba is pagtatambis. Halimbawa ito. Halimbawa ng paghahawig. Lola, ninang, ate at tita is equal to babae. Saan nagmatang ka ni? Halimbawa na pagtatambis, mayaman at mahirap. Alam naman natin ang kaibahan yan. Understandable na. At proceed to number 3, paghahawig o pagtutulad. Ang pagbibigay definisyon ng mga salita o bagay na makapareho na sa isang kategorya. Halimbawa, ang maikling kwento at nobela ay mga uri na panitikan, kapwa binubuo ito ng mga tauhan, tagpuan at nagbibigay aral sa mga mambabasa. Paghahambing o pagtutulad. So, sa example na ito, ang ating pinaghahambing ay ang maikling kwento at nobela. So proceed. Pagsusuri. Higit na madaling paraan sa pagpapalawak ng paksa. Pagsusuri, higit na madaling malaman ang kahulugan ng isang bagay dahil sa pagsusuri. Ito ay proseso ng paghihimay ng isang paksa upang maging mas maliit na mga bahagi at mas maunawaan o maintindihan ng isang bagay o paksa. So, under sa pagsusuri, ang kailangan nating manaliksik. Halimbawa, pagsusuri sa bahagi ng elemento ng tula. So, para mas maintindihan pa natin at kailangan nating suriin ang tugma, taludtod, kariktan o matalinghagang pahayag, saknong, sukat, anyo, tono o indayog. Ilan lamang ito sa mga paraan at teknik upang mas lalo pa nating maunawaan ang paksa. That's the end of my report, and I hope mayroon kayong natutunan. Kung gusto niyo mas lalo pang maintindihan ang aking report, research for more details. Nasa internet lahat. Ano naman po. Thank you.